Ito na nga pala inaabangan ng lahat. Binaba na nga pala yung makina ng motor natin dito mga kasingkit. Pagkabukas nga pala ng makina mga kasingkit is bitak nga pala yung block natin. Balik ko nga din pala yung Conrad. Yan nga pala yung block natin, bitak na bitak mga kasingkit. So yun mga kasingkit, wala na tayong magagawa, kailangan na lang nating tanggapin. So ipupunta na nga pala natin to sa pinakamalupit na mekaniko dito sa may Isabela, dito sa may Santiago, and sana maayos na yung motor natin ngayon. So dadalhin na lang namin siya, inaantay ko na lang yung mga tropa ko and itutulak nila ako pupunta sa may shop. So nandito na nga pala ako sa may shop nila mga kasingkit, and yung shop nga pala na to is dito nga lang pala banda sa may Patol, sa may malapit sa may papasok sa may Greenland. And yung mekaniko nga pala natitira sa may motor natin mga kasingkit is si Boss John nga pala yan ng RS8. And pagkarating ko nga pala dito mga kasingkit is kaagad nga pala nila tong binaklas. Pero syempre bago nga pala natin ipagpatuloy yung video na to mga kasingkit, sa mga hindi pa nga pala nakafollow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. Kung napanood nyo nga pala yung mga latest na upload ko mga kasingkit, ginawa ko na yung lahat para hindi maibaba yung makina. Pero talagang kailangan talagang maibaba yung makina mga kasingkit. And sa video na to mga kasingkit is ipapakita ko nga sa inyo kung ano nga ba yung mga ginawa nung binaba yung makina ko. So ayan, naging manananggal na nga pala yung motor natin dito mga kasingkit, and eto na nga pala yung part nung makina natin. And sa part na to mga kasingkit is medyo wala pa nga akong kaalam-alam sa may pagdating dito sa may loob ng makina. And ngayon ko pa lang din makikita ng actual yung mga nakapaloob nga pala dito sa may makina ng motor. Kaya kung ikaw wala ka rin masyadong alam sa may loob ng makina or sa may mga motor, siguraduhin mo na panoodin mo or tapusin mo yung video na to dahil marami tayong matututunan dito mga kasingkit. So eto nga pala mga kasingkit, binubuksan na nga pala nila yung makina ng motor natin. And yan, kung makikita mo napakaraming ang mga kung ano-anong tawag dyan, pero mamaya ipapaliwanag ko isa-isa yan sa inyo. So natanggal na nga pala nila yung ibang parts ng makina natin dito mga kasingkit, and susunod naman nga pala nila is yung block natin. And pagkakita nga pala sa may block mga kasingkit is kung makikita nyo may bitak nga pala yung block natin. At saka kung makikita nyo yung connecting rod natin dyan mga kasingkit is baliko na nga siya. And kayo sa tingin nyo mga kasingkit, bakit nabitak yung block natin? At saka bakit bumaliko yung connecting rod? Comment nyo na lang dyan sa may comment section. And ako, ang idea ko dito mga kasingkit, dahil pina-under pa nga namin yung motor natin. And kasi nga ayoko din naman na maibaba yung makina natin kasi nga medyo bata pa rin yung unit natin, and inaagapan ko na hindi maibaba yung makina, pero mas lalo pa talagang lumala. Kaya kayo mga kasingkit, kapag ka ganun talagang ipababa nyo na yung makina nyo. And dahil napanood nyo na rin naman to mga kasingkit is magkakaroon nga pala kayo ng mga idea. And sa akin nangyari na to, and ayoko naman na mangyari din sa iba kasi nga talagang napakalala nung nangyari sa may makina natin. At dahil hindi na nga pala magagamit yung block natin mga kasingkit is napagdesisyonan ko nga din pala na magkarga na sa may motor natin. And ito nga pala yung bagong block natin ngayon mga kasingkit, RS8 nga pala siya. Sinunod na nga din pala natin tong super cam mga kasingkit para isang bukasan na lang din sa may makina natin. And eto nga pala yung bagong block natin mga kasingkit, mas malaki nga pala yung butas niya kumpara sa may stock natin kasi nga 63mm na tong nilagay natin na block. And eto nga pala lahat ng parts na nakapaloob sa may makina natin. And kung titignan nyo parang magulo, pero sa mga mekaniko mga kasingkit is alam na alam nila kung saan mga nakalagay yung mga parts na yan. And yung eto nga pala yung bagong block natin mga kasingkit, RS8 63mm. After nga pala ng ilang oras na paghihintay mga kasingkit is dumating na nga din pala yung sigunyal natin kasi nga pinakabit natin yung bagong connecting rod. At kasi kung makikita nyo bumangking nga or bumaliko nga yung dating connecting rod natin. At dahil dumating na nga pala yung sigunyal natin mga kasingkit is sinisimulan na nga pala nilang buuin ulit itong makina natin. And yan nga palang sigunyal mga kasingkit is yan nga pala yung parang pedal ng motor. And yan kung makikita nyo yan yung mahaba na yan yan nga pala yung connecting rod. So onti-onti na nga palang nabubuo yung makina natin dito mga kasingkit, and sana maayos na talaga yung motor natin. And kinakabit na nga din pala yung magneto rito mga kasingkit. At syempre kinabit na nga din pala yung block natin dito na RS8 63mm. And eto nga pala yung motor natin na si Project Bane, mamaya maya maaayos ka na din, kaya maghintay ka lang dyan. Kung umabot ka nga pala sa part ng video na to mga kasingkit is baka pwede naman pa-comment kung taga saan ka dyan para alam natin kung hanggang saan umabot yung video na to. Ilang minuto na nga lang pala mga kasingkit
kasingkit is mabubuo na nga din pala yung motor natin na si Project Bane. And gusto ko nga din palang pasalamatan si Papa dahil sinamahan niya ako na magpaayos ng motor ko. Kaya Papa, kung napapanood mo to, maraming salamat. So tapos na nga palang mabuo yung makina natin dito mga kasingkit, and ikakabit na lang siya dun sa may chassis. So sinisimulan na nga pala nilang ikabit yung makina natin mga kasingkit. And dati yung pangalan nga pala ng motor ko is Toothless, dahil marami naman ako nakikita na pangalan ng mga motor nila mga kasingkit na Toothless, napagdesisyonan ko nga pala na gumawa ng sariling pangalan. And ito nga pala yung pangalan ng motor natin mga kasingkit. Ito nga pala si Project Bane. And gusto ko nga palang ipakilala sa inyong lahat mga kasingkit yung bagong buo natin na kargadong motor na si Project Bane. Yan, kargado na po yung motor natin mga kasingkit, kargado na po. After nga pala makabit yung makina mga kasingkit is nilagyan na nga din pala ng oil at saka ng coolant. So dahil pabuo na nga pala yung motor natin mga kasingkit is binabalik na nga din pala yung ibang kaha ni Project Bane. And sa mga gusto nga palang malaman kung magkano nga ba yung nagastos natin mga kasingkits, eto nga pala yung mga resibo ng mga pinagbibili natin. And wala pa nga pala yung black dyan at saka yung Conrad.